Ngayong araw ay papunta nga kami ng Lucena dahil nga nangakit itong si Alilin at magdi-date nga raw kaming tatlo. Tapos ang oras nga pala ng alis daw namin ay alas 8 ng umaga, pero pagdating ko nga dito ng 8:30 ay nagbibihis pa nga lang si Banang. Kaya naman kesa mainip ako dun sa taas ay nagpasya nga muna ako pumunta ng palengke at nakasulubong ko na nga ito si Alilin dito sa may Kaya naman kako ay samahan na nga muna niya ako doon sa Tianggihan at makabili nga man lang ng tuyo. Dahil nga ngayong araw ay araw ng Biyernes kung kaya't napakamura ng mga tuyo dito sa Tianggihan. At sa katunayan ay wala nga talaga akong balak pumunta dito dahil nga papunta nga talaga kami ng Lucena, pero dahil nga nagbibihis pa lang si Banang, kaya naman kako habang nagbibihis siya ay pupunta na nga muna ako dito sa Tianggihan dahil nautusan nga rin ako ni Mama na tumingin nga raw ako ng tuyo. At bali dito nga pala ako nagbili ng unang tuyo at nagkakahalaga nga yan ng 1/4 ay 25 pesos. Tapos syempre naglakad-lakad lang muna ulit kami ni Alilin para nga makakita ng ibang tuyo at nakita naman namin itong si Kuya na kapag nga daw maganda ay 40 pesos na nga lang daw. Tapos bukod pa raw sa roon ay kapag maganda ay may tawa. Pero hindi nga sana ako bibili roon, pero sinabihan nga kami ng maganda, kaya sino ba naman ako para tumanggi, diba? Tapos sa bandang unahan ay nakakita naman ako ng tapa na nagkakahalaga naman ng 25 pesos ang 1/4 at nagbili na nga din ako dito ng 1/4 lamang dahil hindi nga pwede na bumili ng maraming ganito dahil nga kapag natagalan ay nabubuhay nga ang mga ito. At siguro mga mare ay alam nyo na nga yung sinasabi ko na nabubuhay, yun nga yung nagkakauud mga mare kapag natagalan nyo at hindi nyo nga naluto agad. Tapos dito nga sa may bandang unahan din ay nagbili pa nga ulit ako ng isang klaseng tuyo at 1/4 nga lang din ang binili ko para nga magkakaiba ng klase. At bali nakabili nga lang pala ako dyan ng 3 klase ng tuyo at isang klase nga ng tapa, at pagkatapos ay umuwi na nga din kami dito kana JR. Tapos saktong-sakto na nga din yung balik namin ni Ali dahil nga tapos na ding magbihis si Banang, kaya naman kako ay kami nga ay lumarga na dahil nga tanghali na. Tapos syempre nilakad na nga lang namin itong paradahan ng van papuntang Lucena dahil nga malapit lang naman ito sa bahay nila JR. Tapos yung usapan nga naming alas 8 ng umaga ang alis, ang naging ending ay alas 10 nga ng umaga na kami nakaalis ng Lopez. At siguro nga ay 10:30 na nga rin kami nakaalis dahil nga napakatagal din naming nag-aantay ng mga pasahero dahil nga kailangan din naman itong punuin bago nga kami umalis. At bali hindi nga pala kami dyan magkakasigbay na 3 dahil nga wala nang available dito sa parting unahan. Kaya naman yung dalawa ni Ali at saka ni Banang ay nandun nga sa parting gitna at ako naman ay dito nga sa bandang unahan dahil nga ako talaga ay masukahin. Pero dito nga din sana ang gustong peso ni Alilin, kaso nga lang ay may nauna na nga na pasahero sa kanya, kaya naman pinagbigyan na niya ako na ako na nga ang dito sa unahan. At ayun na nga, pagkalipas ng 3 oras ay nandito na nga kami sa Lucena at dito nga kami bababa sa Grand Terminal. Dahil nga alauna na ito ng hapon, kaya naman pagkain na nga ang aming uunahin. At ang napili nga naming kainan ay sa Palaisdaan sa Tayabas, Quezon, kaya naman talagang dito na nga kami bumaba para nga dito na kami makasakay papuntang Lukban. Tapos sa mga oras na ito ay nagkamali pa nga kami ng sasakyan dahil nga ang pagkakatanong namin ay papunta nga kami ng Tayabas, dapat pala ay papunta ng Lukban. Kaya naman takang-taka kami sa driver kung bakit nga kami itinigil dun nga sa may paradahan ng Egypt. Tapos tawang-tawa pa nga kami dito dahil parang inilabas nga lang kami sa Grand nung jeepney driver. Tapos nung nakasakay na nga kami, saka nga lang namin napagtanto na mali nga yung aming pagkakatanong dahil nga ang tanong namin ay papunta nga kami ng Tayabas, na ang dapat talaga pala ay ang tatanungin namin ay sasakyan nga papuntang Lukban. Pero syempre dahil nga kasama namin si Magta ay nakarating naman kami ng matiwasay dito nga sa aming kakainan, at awan nga ba dito sa aking mga kasamang ito at dito nga gusto kumain ay kalayo-layo. At dahil nga napakahaba nung aming biyahe, kaya naman pagdating namin dito sa aming kakainan ay sa CR nga agad kami dumiretso dahil nga talagang ihi na nga itong aking mga kasama. At pagkatapos ay naghanap na nga kami ng cottage na amin ngang pepesuhan para nga maka-order na kami ng aming mga kakainin. Dahil nga mag-aalas 2 na ito ng hapon mga mare at talagang nagwawala na nga yung mga alaga namin sa tiyan. Tapos pagkaupo nga namin dito ay order na nga kami ng aming mga kakainin. Tapos ito na nga din yung pagkakataon para nga matanong ko yung crew. Dahil nga ako talaga ay naku-curious kung dito nga sila kumukuha ng isda kapag nga may na-order ng tilapia. Ang sagot nga sa akin ay hindi nga raw dahil display nga lang daw yun dito. Pero nagtanong nga ulit ako na kung halimbawa ay gusto nga nung customer na dito nga manggagaling yung kanilang isda para baga sana fresh tas buhay na buhay yung isda. Pero sabi naman ni Kuyang Crew ay fresh din naman daw yung kanilang sineserve na isda at buhay na buhay rin naman daw. Tapos huy mga mare, kapag napapunta kayo dito, itry nyo itong kanilang seafood salpikaw. Ang sarap niyan mga mare. Tapos syempre nag-order din kami ng isang pansit lukban
tindahan at ito ang sinigang na sugpo. Pero gulat na gulat nga kami dito dahil nga 5.99 yan. Tapos yan ang liliit nung hipon. Pero not sure sa 5.99 ha. Basta lang pa siya ng 500. Tapos meron din pala kami ditong inihaw na ribs at meron din kaming isang order ng calamares. O syempre, kainan na at wag nga kayong magtaka kung napakarami nga naming order dahil ito nga ang aming almusal, tanghalian at hapunan. Tapos habang kami nga ay kumakain ay nagulat nga kami at lumapit nga itong sila kuya sa amin at bigla nga kaming kinantahan. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. At dahil mahal kita, handa kong magparaya. Kahit katumbas, di kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na humiling ibig pa. O diba ang gagaling? At syempre pagkatapos namin kumain ay nagpasya na nga din kaming umuwi dahil dediretso pa nga kami ng SM. At bali mag-aalas 4 na nga ata ng hapon ito nang kami nga ay makaalis dito. Tapos syempre sa Egypt nga pala ulit kami sumakay dahil nga wala na palang jeep na bumabiyahe dito. Tapos nga dahil araw nga ng Biyernes ngayon kung kaya't punuan nga talaga yung mga sasakyan na dumadaan dito. Kaya naman for the standing nga ang mga first son. Tapos sa mga oras na ito ay surang-sura pa nga ako kay Banang dahil nga tawa siya ng tawa dito nga sa sinasakyan namin at hindi ko nga maintindihan kung bakit nga siya tawa ng tawa. Pero hindi rin naman kami natagalan sa pagtindig dahil nga may mga bumabati naman kaya nakaupo na nga rin kami ng maayos. At bali nakadalawang sakay pala kami ng Egypt at isang jeep bago nga kami makarating ng SM. At makalipas nga ang 3 pagsakay-sakay namin ay nakarating nga kami ng matiwasay dito sa SM. Kaya nga pala kami nagpunta dito dahil nga may bibilin si Alilin tapos napadpad naman ako dito sa mga chenelasan at nakita ko na naman nga itong beach walk. At nakita ko nga itong kulay pink na beach walk at talagang ako nga ay gandang-ganda. At sa totoo nga lang, ito nga lang talaga ang dinadayo ko dito dahil nga walang ganito sa Lopez. May ganito man ay wala nga ganitong mga kulay. Sa mga oras na ito ay ako nga ay nagsasalawan dahil hindi ko nga mapili kung ano nga kulay ang ibibigay ko nga kay mama. Tapos makalipas nga lang ang ilang minuto na pagpili ay napagpasyahan ko nga na ito na nga ang kulay blue at may yellow na strap dahil nga parang mas masaya ang puso ko dito. Tapos syempre sa akin nga pala yung pink dahil nga pang princess yung kulay. Tapos yung blue ay kay mama ko nga ibibigay. At pagkatapos ay nagbayad na nga din kami sa cashier at lumabas na nga kami ng department store at bigla ko namang nakita itong aking kaibigan na nagtatrabaho sa Watsons. Kaya naman nag-video ako ng kaunti at kako nga ay isasama ko nga siya sa aking vlog. At pagkatapos ay naghanap naman kami ng aming kakainan dahil nga alas 7 na nga ito ng gabi at nakakaramdam na nga rin kami ng gutom. At akala nga namin ay hindi na nga kami kakain dito sa SM dahil nga napakarami na naming nakain kanina pero nakakagutom pala mag-window shopping. At dahil nga medyo busog pa rin naman ako, kaya namang itong pizza wrap na nga lang ang aking in-order. Tapos banong-bano pa nga ako dito dahil first time ko nga lang makakain ng pizza na may ganyang humahaba. Tapos syempre pagkatapos namin kumain ay nagdiretso na nga ulit kami sa supermarket at pumunta nga kami sa baggage counter. Dahil nga may iniwan kaming gamit doon na hindi naman pwede naming dalhin sa department store dahil mabigat din naman. At pagkatapos ay dumiretso naman kami nito ni Banang sa McDo dahil bumili nga kami ng pasalubong para nga kay JR. Tapos habang kami nga ay nasa McDo ay si Alilin naman ay pumunta nga ng Jayco dahil nga yun ang gustong pasalubong ng kanyang anakis. Para naman kako ay makauwi na nga kami dahil nga baka wala na nga din kaming masakyan. At ayun na nga mga mare at muntikan pa nga na wala na nga kaming masakyan. Dahil biyaheng Kalawag na nga lang ang nandito tapos puno pa at mabuti na nga laang at may mga laman ngang tinapay sa bandang hulihan. Kaya naman inayos na lang ng pagkakasalansan itong mga tinapay para nga kami ay makasakay at ang ending ay magkakahiwalay na naman nga kami ng upuan. Dahil silang dalawa ay nasa hulihan tapos ako nga ay nandito nga sa bandang unahan. At yun lang dahil nagising na ako ay nasa Lopez na kami.